Okay. Next problem. Ay, kayo, mabuti ng aircon siguro sa bahay. Ako, andun ako sa school. Ganun pa rin naman aking trabaho. Mas naghirap lang siguro. At anyway, sige na lang. Sige, sige, sige. Sige, 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 sige. Okay, okay. Next problem. Sa 11, two very small 8.55 gram spheres. So, pwede na naman nating i-drawing. Two very small 8.55 grams. Actually, maliliit talaga to. Yung 8.55 grams, you can just imagine. I think you're talking about beads ng parang mga porsiras. Yan. Yan, ganun kaliit siya. So, 8 point, palakihin lang natin sa drawing, of course. Kaya para hindi tayo mahirapan. So, dalawa kuno nito. So, timbang nito is, each one is 855 grams spheres. And then, 15 centimeter apart. So, ano na naman, 15 centimeter na naman apart. Parang pareho lang ng kanina ah. Ba't mahilig ka sa 15 centimeter? Hindi ka na nagsawa. Ha? 15 centimeter? Gaano ba yung kahaba? 15 centimeter apart. Tingnan natin gaano ba kahaba yung 15 centimeter. Ito. Ganito. Medyo mahaba. Putlig. 15 centimeter. Ah. Okay. Equal numbers of electrons. So, nilagyan daw sila ng electrons to each of them. Disregarding all other forces, how many electrons would you have to add to each sphere so that the two spheres will accelerate at 25 G when released? So actually, mag-accelerate sila ng 25 G kung pakawalan mo sila. Mag-accelerate sila ng 25 G. So, saan ba yung galing 25 G? So, this is 25. Parang i-multiply ka ng 25 times 9.80665 meters per second squared. Diba? Ganyan yung 25 G. So, ano yung question ito? How many? Gaano karaming electrons daw yung ilalagay mo? So, you can go back to your force. Again, balik muna tayo dito. Again, balik lang kayo sa formula. Ako yun lang yung ginagawa ko. Ilalagay ko yung formula. Tapos mula dun, mag-isip-isip na naman. So, force is equal to Coulomb's law, K, Q1, Q2, and then distance of R squared. So, yung distance check, yung charge, yun na, wala siya. Yung K check at yung force ay wala din. But actually, yung tinatanong is acceleration. So, maglagay tayo ng dynamics na concept. Force is mass times acceleration. Diba? Mass times acceleration. So, ibig sabihin, yung magiging, yung F magiging ma acceleration. So, dito makakalculate, ito, binigay yung acceleration, 25G. So, ito, check. Tapos, naglagay ng mass na 8.55 silang dalawa. So, isa lang nito, isa lang yung kukumputin natin na mag-accelerate kasi yung force nito nasa isa man sa kanila. Magpareho naman sila. So, kahit isa lang sa kanilang kumputin natin, okay na yan. Kasi magpareho man yan. So, meaning, check na yung mass, makukompute natin yung mga Q. So, kung magpareho sila, yung Q na yun makukuha natin. So, kung magkapareho yung Q, Q1, magkapareho yung electrons na ilalagay, so yung charge nila is magkapareho. So, pwede lang natin itong palitan ng isang Q, which is K Q1 squared. Yung sabihin natin ito si 1, ito si 1. Q1 and ito si Q2, Q2. K Q1 squared all over R squared is equal to MA. And then we can calculate Q1 squared, which is equal to MA all over K R squared. O, substitute tayo. 8.55 grams. Diba? Ang dali-dali. 8.55 grams. Sabi mo lang yung answer. Kaya nyo. Kaya nyo to. Problema na lang dito kung nag-study pa kayo kasi
Takot na kayo sa ibang subject. Pero alam kong kaya nyo 'to, 'di ba? Lang, nagtatrabaho lang ako guys. Asan ba yung straight line dito? Bakit walang straight line? Rectangle, select. Walang mga straight line. Wag na lang straight. Sige na lang. Oh, parang straight. Kaya ako ayaw akong karawatin sa kuan. CE. Kasi di ako makapag-drawing ng straight. 25 times 9.80665 meters per second squared. Diba? So, sa baba naman is 8.988 times 10 to the 9 Newton meter squared per column squared. At tapos yung distance is 15 times 10 to the negative 2 squared meter squared. Diba? So, lagay sa calculator, 8.55 times 25 times 9.80665 all over 8.988 exponent 9 times 15 exponent negative 2 tapos squared. So, unit wise, grams, magka-convert pa tayo dito ng grams at saka ng kilogram. So, ito, pwede natin actually ito i-kilogram. 1, 2, 3. So, may dalawa munang 0 before sa, so, 0.00, diba? Dalawang 0 before kay 8 para kilo na siya. So, magiging kilo na to. And then, dito is magiging kilogram. Saan ba? Hindi na nagkasya. Sa kilogram, cancel na yan. Ito, may masasalin dito na meters per second squared. Dito, kasi kilogram lang naman. Tapos ito, kakancelin ko dito. Tapos ito, makakancel. Oy, di man makancel dito. Ay, nasa taas yung R. Nasa taas yung R. So, delete natin. Bakit nasa baba ka? Hindi ka nasa baba. Kaya pala di siya makancel, di ba? Nagkakamali talaga si Sir. Ano ba yan si Sir? Ba't nagkakamali-mali? Okay lang yan, guys. So, KR is 15 times 10 to the negative 2 squared meter squared. So, nandito na siya banda sa taas. Okay? So, makakancel yung meter squared dito sa meter squared. So, yung maging unit dito is column squared. Kasi naka-Q squared pa tayo. Okay? So, nasa sa taas si 15 exponent negative 2. Tapos squared. So, ang answer natin, ilan? Ilan? Na-compute nyo na? Error, yung lumabas. Hindi ako naglagay ng times. Okay, yung lalabas dito is 5.25. 5.25 times 10 to the negative 12. So, that is Q1 squared. So, square root natin, magkakaroon tayo ng Q1, square root answer. So, yung lalabas is 2.29. So, pwede na siguro yan, 2.30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times 10 to the negative 7 column. Ganyan lang kaliit. Magkakaroon na sila ng 25G na acceleration. Di ba? Ang liit-liit niyan, pero mag-accelerate yan ng 25G. You could just imagine. Yun yung pinagdagagawa siguro sa mga neutron collider, mga ganun. Kung nagbabasa kayo yun. Di ba? Tika muna, baka may mali ako. Nagkakamali lang si Sir. So, Q is 2.21, 2.30 times 10 to the 4. Ano bang number na to? This is number 11.
Number 11, 1.43 times 10 to the 13. 1.43 times 10 to the 13. Ano ba yung question? Gaano karaming electron? Okay, column 2. So, Q. So, yung isa, yung net charge pa lang to. Diba? Yung net charge pa lang to. Q1. So, pwede kang magbilang ng electrons tulad ng ginawa natin kanina. I-divide mo lang yan siya. 2.30 times 10 to the negative 7 column ng 1.602 times 10 to the negative 19 column per electron. Again, that is a constant. Yung charge yan ng bawat isang electron. Okay? So, divided by 1.602 exponent negative 19. Negative 19. So, ang lalabas is 1.43. Yun na. Ang lalabas is 1.43 times 10 to the 13 electron. So, actually, konti lang yan siya. Marami siya to the 13 pero konti lang yan siya. Tingnan mo naman yung charge niya. That is 2.30. Maliit yan actually. 1.43 times 10 to the 13 electrons. Yung ilalagay mo na excess sa bawat isa. Or isa-charge mo siya ng 1.43 times 10 to the 13 para magkaroon sila ng 25G. Ano ba yung sense nito? Actually, kung na-imagine nyo to sila, you can just imagine, talaga, an atomic world, konti lang para sa ating world. Pero talaga, mararami, malalakas yung nangyayari. Pareho rin to yung yung nag-topic tayo ng nuclear chemistry, di ba? Na malalaking energy yung nadiderive sa bawat ilang gramo lang ng mga radioactive material. But anyway, ito naman acceleration. 25G is masyadong mataas. I think kaya lang ng tao na G is 4G. Lumagpas tayo dito, yung utak natin parang naaalog. Mamamatay tayo, parang ganun. Meron akong mga problem na nasolve na parang ganyan. Okay, thank you guys.